Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawin ko na yung full review sa pinadala sa atin na smartwatch na Aulon Navi R3. So itong relo na to ay pinadala sa atin ng Aulon Local Official Store sa Shopee. So pakivisit nyo na lang po yung shop nila kung meron kayong mga relo or mga gadget na gusto nyong bilhin or interested kayo na tingnan. So ito mismo yung mismong relo na pinadala sa atin after a month na paggamit natin sa training and then sa races. So, sa tingin ko naman, sapat na po yun para mabigyan ko ng magandang full review, tama at accurate na review itong relo na to. So, una po sa lahat, magkakaroon muna tayo ng disclaimer. So, since ito po ay gadget or electronics, syempre, ito po ang review ko ay ibabase ko lamang kung ano yung gadget or yung electronics na natanggap ko. So, maaaring iba yung magiging experience nyo sa, kunwari, bumili na kayo or dun sa magiging experience ko. So, syempre yun nga, respetuhan na lang tayo dahil itong review na to, ito yung mismong na-experience ko dito sa paggamit ng relo na to in 1 month. Mga features ng relo na to, so ito meron magandang screen, 1.43 AMOLED, nakakasukat to ng heart rate, nakakasukat to ng blood pressure, meron tong built-in na map. So, yung map, nagagamit mo siya during yung running mo. So, nakikita mo kung nasaan ka mismo or saan ka nagsimula or saan ka magtatapos. So, hindi ito nasasalinan ng mapa. Yung mga mapa na file. So, hindi ito nasasalinan. So, meron tong battery life na 370 mAh. Waterproof din to. So, yun lang yung ibang mga features ng relo. So, kung gusto nyo panoorin yung mas detalyado na initial review ko, meron tayong video niyan. So, i-rate natin yung relo. Mamaya na natin i-rate yung features niya sa running. So, dito muna tayo sa kung kabuuan ng relo. So, sa mga features nito, sa mga nabanggit ko, masasabi ko na kung i-rate ko to out of 5, ito ay 4 out of 5. Dahil yung mga features niya, nakakasagot ng tawag, nakaka-receive ng message, nakakabasa, nakikita mo rin niya yung mga health monitoring nito. So, satisfied na satisfied po ako sa paggamit nito. Punta naman tayo sa battery life. Kung i-rate ko yung battery life, 370 mAh. So, nasa kasarapan siya. Talagang mahaba din naman yung battery life. Minsan nakakalimutan ko na ako ilang days. So, kiniklaim nila na 5 to 7 days yun sa daily usage. So, sa tingin ko, within that range nga yung naging paggamit ko or naging battery life nitong relo na to during dun sa time ng testing ko na sa loob ng 1 month. So, kung i-rate ko yung battery life, around 4 out of 5 dahil hindi naman ito yung pinakamataas na battery life or battery capacity ng isang smartwatch. So, yun ay magbabase pa rin kung gaano nyo ginagamit tsaka yung settings ng relo. So, syempre, kung mataas masyado yung brightness, mataas yung pag-vibrate, so asahan yun, tas naka-always on, mas iikla yung battery life. So, punta na tayo dahil into running tayo, punta na tayo dun sa masasabi ko sa paggamit ng relo sa running. Para majority naman ng mga viewers ko, syempre, dahil into running tayo, ito yung inaabangan nyo. So, itong relo na to, ginamit ko to dun sa Fit to Run na leg 3 nung November 10. Ito almost out of the box pa nung time na yon. So sa mga nakapanood ng video nung race footage nun, alam nyo na ito yung gamit ko. So alam nyo din na sinabi ko sa mismong video na yon na ayaw ko umonekta sa GPS ng relo amantalang nagsisimula na yung race. So yun naman po, bago yung race, pagdating namin doon sa venue, tinatry ko na siyang kumunik at mabilis naman po siyang nakakunik. Sa warm-up nun, kinunik ko siya, okay din siya. Talagang nung sa start lang, nung sa starting lines or mismong sa, yun na, sa gun start, nung kinukunik ko siya, so nagulat ako, ayaw niyang kumunik. Hanggang sa nagsimula na kami, feeling ko naka 1 kilometro na kami, hindi pa siya nakakakunik. Tapos nung kumonekta naman siya, late naman yung pacing na binibigay niya sa akin. Late ng 1 minuto. Kunwari, ang pacing namin nung sa starting, kunwari around 4:15, ang ibibigay niya sa akin pace nung araw na yon around 5:15. So, 1 minute late siya. Ang ginawa ko nung time na yon, so, kinancel ko muna yung activity. So, syempre, kinancel ko. Ang mangyayari, iikli yung ruta. So, mangyayari, masisira yung strategy ko ng pagte-take ng gel. So, masisira din syempre yung pacing. Dahil syempre, hindi ka naman pwedeng basta bara-bara lamang na tumakbo doon. May mini-maintain na on pace para hindi ako agad masunog. So, nung ni-reconnect ko na yung relo, kumonekta naman siya. Kaso, ganun pa rin, late pa rin ng 1 minuto. Kaya ako nasabi late ng 1 minuto dahil tumatawag ako doon sa kasamahan ko, na teammate ko na na-ahead sa akin. Sabi ko, ano yung pacing natin? Sabi niya, around 4 something ganun. So, alam ko na, sabi ko, late pa rin.
So, ginamit ko na lang siya. Hinayaan ko na siyang nakakonect sa wrist ko. Medyo, yun nga, medyo bad trip tayo dahil nasira na yung pacing natin. Hindi ko nakangapa ako sa pace tsaka sa distance na noong time na yun. Dahil hindi ko alam kung ilang kilometers na yung hindi ko na-record. Eventually, around, parang kung hindi ako nagkakamali, siguro from starting around 5 kilometers na, nung chinek ko yung relo, nasa video din naman yun, nakita ko na sumabay na yung pacing ng relo doon sa pakiramdam ko na pacing na ibinibigay ko doon sa race na yon. So, kung talagang medyo sanay na kayo sa running, alam nyo na yan, na kung ano yung pace, kung alam nyo na katugma doon sa relo. So, sa tagal natin tumatakbo, malalaman nyo din po yan kung parehas sila. So, yun, natapos yung race, siyempre lumabas doon, kulang yung distance ko, 40 point something kilometers. Yun pala, yun yung hindi rumihistro sa akin. Pero sa, yun nga, after 5 kilometers hanggang dulo, sa tingin ko tama naman na yung pacing na binibigay niya sa akin. So, sa heart rate naman, yung relo na to, kailangan mo lang talagang snagpit yung heart rate niya. So, hindi lahat naman ng heart rate monitoring, kahit gaano pa yan kagaling, at maluwag yung relo sa wrist nyo, sasablay at sasablayan. Kasi kailangan yun, yung contact niya sa skin, lagi nakadikit yung sensor niya. So, yun lang naman yung masasabi ko sa heart rate monitoring. Sa heart rate monitoring, sa akin kasi normal yun na sa start sa umaga, galing dito sa bahay, mataas ang heart rate ko. Dahil syempre, noon pa lang nag-a-adjust yung body ko. So, around 3 kilometers, yun pa lang lalabas yung nasa aerobic capacity or zone 2 na yung heart rate ko. So, yun. Tama naman para sa akin yung heart rate monitoring nitong relo na to. So, experience ko pa isa sa training. Tumakbo ko ng oval. Around November yun. So, sinuot ko na yung isang relo ko, yung BIP 5 ko. So, ito naman, sabi ko nga sa inyo, yung BIP 5 ko, balikan lang natin. Yung review ko dati, sobrang sablay din yan, yung mga unang gamit ko noon. So, talagang sablay sa pace, sablay sa heart rate. And then, eventually, nag-full review ko. Ginamit ko lang siya ng ginamit. So, naka-recover naman siya. Naging okay na yung pacing niya or okay na lahat. So, wala na akong masasabi sa kanya. So, ako ngayon, ganun ang naisip ko. May theory ako na pag nagsuot ka ng isang relo at pinagsabay mo sila, yung kunwari, isang relo na yun, feeling mo mas reliable kaysa dito sa isa na sumasablay. May theory ako na dahil, syempre, di ba itong mga relo naka-GPS to? So, may mga satellite sa outer space. So, syempre, kunwari, itong relo na to is pareha siya ng kinukuhanan ng bato doon sa relong sinuot mo na reliable. Syempre, may tendency na yung signal na binabato niya is mahahatak na rin yung signal ng isang relo na to. Kaya, sa akin, may paniniwala ako na posibleng mangyari na maging accurate yung isang relo pag sinabayan mo siya ng isang accurate na relo na nakakonekta din doon sa same na satellite. So, yun. Nung time naman na yun, doon sa oval, ginamit ko siya sabay. Kada loop, doon sa oval, napansin ko na mas unang nagluloop ng 1K yung BIP 5. So, ito, hindi ko na kasi na-check kung gaano kahalaki yung nagiging difference nila. So, alam ko na late to ng konti. So, yun tuloy lang hanggang sa naka 10K na ako doon sa BIP 5. Bago ko patayin yung BIP 5, di sabi ko, tsaka ako na dapat ito, patayin ko ng mas late para magpareha sila. And then eventually, nakaikot na ako doon sa oval. Pakiramdam ko, bakit ka ako ang laki naman ng late nito? So, ang ginawa ko, pinatay ko na. Akala ko kasi baka naka 10K na, hindi ko lang naramdaman na nag-vibrate. So, pag-check ko, 9.8. So, kulang siya ng 200 meters. Ibig sabihin pala, kada loop ko, para maka 1K, nalilate siya ng 20 meters per kilometer. So, nag-accumulate siya, naging 200 meters yung late niya. So, noong time na yun, ang sablay na lang para sa akin is yung distance. Dahil yung pacing para sa akin is tugma na. So, yun nga, gamit pa rin tayo ng gamit. So, marami naman akong mga workout na ginamitan. Sinabay ko to minsan sa Coros, sinabay ko to sa Garmin na hinihiram ko lang. So, wala akong mga relo na yun. Dahil masaya pa rin naman ako dun sa relo kong isa. Dahil para sa akin, hindi ko naman kailangan ng masyadong mamahaling relo. So, nananalo naman ako kahit nga yung relo ko, bumurahin lang eh. So, yun. So, testing pa din. So, para sa akin, okay na siya yung performance niya, nahahatak na rin yung distance. So, may konti na lang na diferensya. Sabi ko po sa inyo, nung pinagsabay-sabay ko sila, hindi naman talaga sila magkakamukha eh. Kahit yung Garmin, kahit yung Coros, kahit yung mga ganito, hindi talaga sila magkakamukha ng pace tsaka ng distance. So, in short, wala talagang magkamukha. So, hindi mo malaman kung sino talaga yung sobrang accurate. So, mababase mo na lang yon kung kabisado mo yung ruta. Alam mo na kung gaano yung distance na dapat natakbo mo per loop. So, yun namang pacing, sabi ko nga sa inyo, pag sanay na kayo, nararamdaman na yun. Alam mo na kung tama yung pacing dun sa room may registro sa relo.
So, ito yung huling gamit ko dito sa CPF Half Marathon. So, nung December 15. So, ito, biglaan lang to. Hindi ko akalain na tatakbo pa ako kasi ako January na ako tatakbo. So, dito, share ko lang na nakuha ko or alas, nalampasan ko ng konting ilang segundo yung 1 hour 26 minutes ko dati na PR. Ngayon is 1 hour 26, 15 seconds. Yun na yung rumihistro. So, nung time na yon, gamit ko to at yung B5. So, naniguro na ako. Ayoko nang magkamali uli na masira yung race ko dahil lang sa sablay na relo. So, ito, para saan yung pacing ng araw na yon, tama naman. Kaso, ang rumihistro dito sa relo na to is 21.600 something meters. Ganon. So, popause lang natin dyan. While dun sa Amazfit P5, 20.99 kilometers. So, kulang pa siya ng konti para maging 21K. Konti lang naman. Kaya, naghingi ako ng stats dun sa ibang kasamaan ko. Yung isa naka-Garmin, then yung isa naka-Coro. So, ito, yung isa kay Kuya Marlon, yung lumabas sa kanya 21 point something naman. So, sobra naman. Yung kay Felix naman, sabi niya sa akin, kulang daw yon ng 21K. Kaya ngayon, naging saktong 21 kasi itinakbo pa daw nila ng konti para maging 21K. So, sabi ko nga sa inyo, tinan mo, magkakaiba yung relo, brand, pero still hindi sila magkakamuka. So, talagang merong difference. Kaso sa case naman ni Aulon, sobra naman yung naging lampas nito. 21 points. So, malaki yun. Malaki yun naging ano. Kung dati, late yung rumirehistro sa huling gamit ko, sobra naman. So, sabi ko, yun nga, sobra naman siya ngayon. So, yun yung naging experience ko dito sa Aulon. So, sana, paggamit ko pa ng paggamit is yung distance is makorek na rin. Dahil para sa akin, yun na lang talaga yung sablay, yung distance niya. So, sa pacing, sabi ko, okay naman yung pakiramdam ko. Tumatama naman dun sa binibigay ko na effort yung pacing niya. So, yun, kung i-rate ko yung GPS connectivity, medyo mabagal din. Para saan, 15 seconds lampas pa minsan. Dahil siguro mapuno dito sa amin dahil still province pa naman itong lugar namin. Tapos, yung sa pag-record niya ng distance, pag-record niya ng pace, so siguro 3 out of 5 lang yung may bibigay ko dito sa rating ng relo pag dito natin ibabase sa paggamit natin sa running. So, medyo nasa gitna lang siya. So, yun yung tipo na minsan sakto, minsan kulang, minsan sobra. So, gitna. So, hindi ko naman marirate ng sobrang pangit dahil minsan naman tumutugma siya. So, yun nga, 3 out of 5 lang para sa akin, yun sa usage niya sa running. So, ito naman yung mga bagay na sana ma-improve pa dito sa Navi R3. So, labas na daw yung Navi R4. So, hindi ko alam kung na-improve na nila. Para sa akin, sana magkaroon to ng interval training. Dahil wala itong interval training, pag gagamitin natin sa speed session, walang ganun to. Sana rin ma-improve na magkaroon to ng average pace per kilometer para mas madali nating matrack yung pacing natin per kilometer. Dahil hindi tayo pwedeng magbase dun sa average pace na binibigay ng relo dun sa mismong race. Kasi dapat nagbabase tayo sa per kilometer para hindi, minsan kasi baka sobrang bilis na nung pacing natin dun sa kilometer nun, may tendency tayo na masunog. So, yun lang naman yung sana ma-improve pa na features ng relo na to. So, yun namang maganda rito sa relo na to, yun yan, nagdi-display siya ng pace mo, current pace, ng heart rate mo, average pace, stride length, cadence, tsaka altitude. Yun naman ang gustong-gusto ko dito. Dahil mismong altitude, nakikita mo kung gaano kahirap yung inahon mo or tinakbo mong ruta. Tsaka isang gustong-gusto ko rin dito is yung meron siyang actual map. Kung saan ka nagsimula, kung nasaan kang current location, so makikita mo. So kung gagamitin mo sa trail running at medyo naliligaw ka na, so madali mong track kung nasaan yung starting dahil syempre makikita mo na kung nasaan yung mismong positioning mo eh. So yun naman yung isang maganda dito sa relo na to. Dahil budget na smartwatch naman itong relo na to, syempre minsan ganoon talaga eh. Asahan natin na syempre kaakibat ng medyo mura is yung performance din naman niya. Dahil minsan ay ganoon talaga, mahal, maganda performance. Ganun po talaga yung reality ng buhay natin. So muli po maraming pong salamat sa mga nag-intay ng review na to. Kung nagustuhan nyo po yung pagkaka-review ko ng video ng relo, so paki-like naman po yung video natin. Paki-comment po kung may additional question kayo. Paki-share nyo po sa mga running friends natin, yung iba pang mga video dito sa channel natin para pa po lalong lumaki yung running community natin. Muli po maraming po salamat sa lahat. God bless po.
kahit yung mga ganito, hindi talaga sila magkakamuka ng pace tsaka ng distance. So, in short, wala talagang magkamuka. So, hindi mo malaman kung sino talaga yung sobrang accurate.